Ito ay nagsimula, na-approve ito noong July ng 2022. Nagsimula ito ng 2023, early 2023. Late 2023. I'm sorry, late 2023 kasi mga approval. At ngayon ay tapos na. Noong pa sinabi ng Pangulo, what can we expect from the Dutertes? They are pro-China. Binanggit niya na po yan. Natulungan naman tayo ng ating mga Chinese na contractor dahil ang ganda ng technology nila kaya napakabilis at marunong talaga sila magpatayo ng magandang tulay, magandang infrastructure na mabilis at nasa tamang gastos, nasa tamang presyo. VP Inday, earlier we talked about the Bukana Bridge, and you made mention that you're going to refer the situation the former president. Ano po yung decision ni former president? Nag-ano lang ako kanina kung pwede ko ba kwento yung backstory ng Bukana Bridge. And then he said na okay lang naman. So ang nangyari dyan ay ang Bukana Bridge is kaparte ng buong coastal road ng Davao City. So hindi siya yung coastal road hindi siya makakatawid ng Bangkerohan River kung wala yung Bukana Bridge. At that time na mayor ako, may budget ang coastal road pero unfunded ang bridge. And it was made known at the time to former President Duterte that the bridge is unfunded. At siya ay naghanap ng paraan para mabigyan ng pondo yung bridge. So noong nakahanap siya ng pondo ay sinimulan yung negotiations, sinimulan yung mga planning, lahat ng paperworks para doon sa bridge na yon ay sinimulan na. But ngayon, nandyan na yung bridge, so dapat nating pagpasalamatan para sa akin bilang isang Dabawenyo at syempre sa mga tiga Mindanao na din dahil nagbe-benefit din sila doon sa coastal road na yon, no? Traveling from south to north of Davao in the region. Nagpapasalamat kami kay dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil hindi siya tumigil sa paghahanap ng pondo para doon sa tulay at syempre nagpapasalamat